Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video nga po, ayan, ibabahagi ko nga po sa inyo yung top 5 most harassing platform ngayong 2025 na kung saan nga po ito rin yung mga legit na platforms na nagpapahiram ng pera to the point na sila rin po yung pinaka-the worst, pinaka-sandamakmak at may pinaka-maraming negative comments, negative feedback ng mga borrowers pagdating sa harassment. Sobrang stress na nga daw po sila dito. Sobrang gigil na nila sa mga agent. Na kung saan nga po ay nagkakaroon na sila dito ng takot, ng anxiety, at ng depression dahil sa sobra ng pananakot at pamamahiya ng mga ahente ng platform na napagkakautangan natin. At kung isa ka man sa mga may loan dito, bigyan pansin mo ito nang sa gayon maging aware ka na din. Maging prepared ka sa kung ano bang klase ng pangharas meron ang ulan na ito. At kung ikaw naman ay magbabalak pa lang na mangutang dito, maihanda mo na din ang sarili mo sa mga possible na consequences. If ever nga, nasusubukan mo pa din manghiram dito ng pera at alam mo na din na ganito sila the way mangharas sa mga borrowers nila. So syempre bago tayo mag-proceed, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang notification bell dyan para naman lagi kang updated sa mga incoming videos na ina-upload ko dito. So nakita natin dito sa Peso Here na may pinaka-the worst, may pinaka-road na mga ahente pagdating sa singilan. Grabe mangharas, pati mga kontak, ina-access at tinatawagan. So dinadamay pati mga anak at pinagbabantaan pati pamilya. So grabe taas ng interest at malaki pa ang kaltas. At within 7 days lang babayaran. So sa halagang 3,500 na approve. So ang pumasok lang sa GCash account niya ay 2,100. At nagbibigay din ng cut-off ng pagbabayad. So, sandamakmak na kaagad na panghaharas at pananakot ang ginagawa at nag-aalok din ng extension pay para humaba pa yung pagbabayad. At nagpupost din sa Facebook at FB page at gagawan ka ng group chat. So, same as din, doon nung mabasa ko yung mga feedback mismo doon sa kanilang platforms. So, sabi nga daw nila dito, kung meron nga lang sana na mag-rate ng 0, i-rate nila si Peso Here ng 0. Dahil brutal, magbitiw ang masasamang salita. Pangalawa dito ay si Peso Wallet at si Credit Cash. Nakaka-raid lang noong January 31 na kung saan ay still operating pa din dahil sa mga possible reason na una nga po ay pinasa nila sa kanilang sisters company yung pangungulekta. Pangalawa, naka-work from home yung mga ahente na hindi nasama doon sa pag-aresto. At pangatlo po ay marami po itong hawak na third-party collection agencies. Kaya po, kung napapansin nyo, kahit na-read na yung Peso Wallet that time, ay may mga natatanggap pa rin yung mga borrowers nila ng text and calls. And the worst po, after na ma-detain yung 117 OLA agents, na-aresto ng 19 days sa detention center, nabigyan sila ng release order ng korte para mapalaya. So isipin nyo, sa 50 kaso at sa violation ng Peso Wallet at Credit Cash, ay napawalang sala pa rin sila. At ngayon nga ay may mga panghaharas itong ginagawa sa mga borrower nila, kung saan ay nagsisend daw na may hearing, kasama daw mga NBI at may mga pangalan pa na na-mention. Huwag na po kayo magtaka kung may mga text and calls pa rin kayo na natatanggap ngayon mula kay Peso Wallet at kay Credit Cash dahil nagkaroon na naman sila ng chance na mag-operate pa din. Bigyan nga sila ng release order ng korte. Nag-auto-disburse po ito ng pera sa inyong pong GCash account kahit hindi po kayo dito mag-confirm ng inyong pong loan. Kaya maging aware na po kayo, be vigilant po. So kung mag-attempt kayo na manghiram dito ng pera, kung nakita nyo na po or na may napanood na kayo na ganito yung huwag na po kayo attempt system at patakaran ng pagpapahiram ng pera. So ng panghiram dito dahil legit nga po at marami na pong proof dito na grabe ito mangharas si Peso Wallet at si Credit Cash. Ay mataas po ito magbigay ng interest at malaki rin po ang kaltas dito sa iyong loan approval at within 7 days lang ay kailangan mo na kaagad ibalik ang pera sa kanila or else before ka na mag-due date may mga harassment at may mga follow-up calls ka na dyan na maririnig at may na matatanggap mula sa kanilang mga ahente na hindi mo na nga naman talaga magugustuhan na. So pangatlo ay si Benny Apps. So pinaka the worst.
ito yung pinakamadami akong nababasa na feedback at comment na sobrang stress na daw sila dito kay Bene. So, sobrang laki ng interest per day. At within 7 days lang, grabe mangharas, may kasama pang death threat, kahit disapprove o kahit wala ka naman loan, naniningil. Nagpapadala din ito ng warrant of arrest via email at nag-send ng face verification at valid ID na ginamit mo sa pag-apply. So, dati pa 2024, grabe na ito mangharas si Benny Apps. Still, ngayong 2025, maging aware po kayo. Walang pinagbago, ganun pa rin po yung attitude ng mga agents nila dito. Grabe mangharas to the point na padadalhan ka na nga po ng death threats, not recommended, disappointing, at ayun, nagsisi sila na nakahiram sila dito ng pera kay Benny Apps. So, pang-apat nga po dito ay si Andali Cash. Bukod dito sa tatlong nauna nating nabanggit, isa din po ito si Andali Cash sa may pinakamadaming harassment, sa may pinakamadaming borrowers negative feedback, na kung saan loan shark ito. So, grabe mangharas, sobrang pangbabanta at pananakot. So, almost kalahati ang bawas sa loan mo. So, let's say sa 2,000 ang approve, marireceive mo lang ay 1,000. Or sa 1,500 na approve, ang matatanggap mo lang ay 885 na lang. At kinukontak lahat ng contact list at sinasabihan na ginawa mo daw silang contact references mo. At sinisiraan ka at nagpo-post din sa Facebook at gumagawa ng mga dami account para ipahiya ka. So, grabe manghiya, grabe magpadala ng death threats. So, text blast, wala ka pang due date dito, ay hinaharas ka na kaagad. Hanggat maaari, iwasan nyo na dito manghiram ng pera dahil nga po napakarami nitong negative feedbacks pagdating doon sa mga borrowers na nakahiram na dito ng pera. So, sila mismo ng proof na grabe na ito mangharas ngayon. So, kung napapansin nyo last 2024 ay masipag na ito mangharas. So, mas dinadubli na po ito ngayong 2025. Grabe manghiya online. And last, sa pinaka-the worst na mga platforms ngayong 2025 ay si V+. Loan sharks, so sobrang taas ng interest at ang laki ng kaltas at within 7 days nga dito ay kailangan mo na kaagad na ibalik ang pera sa kanila. So, wala pang due date mo dito. May mga ahente na po ito na nagpapadala ng text and calls ng iba't ibang number na tatawag sa'yo para nga po i-follow up yung repayment mo dito sa kanila. So, let's say sa 5,000 na na-approve sa'yo, so 4,000 lang ang dumating at babayaran ay umabot ng 7,000 pesos. So, napakalaki ng patong nila doon sa loan approval mo at may kaltas pa. So, grabe magmura at pananakot. So, nangaharas, nagtitext pati sa mga kaibigan. So, pati barangay council, ginugulo at tinatakot pa na papatanggalan ng lisensya. So, grabing pamamahiya ang ginagawa. So, nagbabanta pa na papatayin ang pamilya. Alam niyo guys, ito yung 5 platforms na base sa mga nabasa ko sa iba-ibang groups. Nag-scroll ako doon sa mga OLA victim. Ito sila yung laging may pinakamarami na mga commenters negatively. Kaya ito rin yung mga kinuha ko dahil sa dami. Parang doon sa pagsusurvey ko, sarili kong pagsusurvey, sila yung may pinakamaraming negative feedbacks. So, ano nga ba yung maaaring gawin kapag nararanasan nyo na yung ganito pong pangharas ng 5 OLA platforms na ito? So, una nga po yun dyan is, kapag dumating na sa point or due date nyo na wala pa kayong pambayad, so, apply deed methodology na muna. So, pwede po kayong mag-deactivate ng inyong pong SIM card na ginamit dito sa pangungutang. Eh, kapag may pangbayad na kayo, as much as possible, ibalik nyo na kaagad yung principal amount na nakuha nyo para mabawasan na rin po yung harassment nila. At least, yung tubo na lang yung kukulitin nila sa'yo. But much better talaga yung principal amount. And second nga ay inform nyo kaagad yung mga contact references nyo, kung sino man yun, kung anak mo ba, kaibigan, magulang, or kasamaan sa bahay. Inform nyo na po kaagad na ginawa nyo silang contact references para aware na po sila. Once nga po na may tumawag sa kanila or may nag-text sa kanila na ahente, naunahan nyo na silang pagsabihan na kung ano yung mga isasagot or kung ano yung mga sasabihin nila that moment na hanapin po kayo. Third nga ay huwag maniniwala sa mga pagbabanta na death threat, papatayin ka. Dahil mostly ay scripted lamang po yan, kinakopy and paste lang po yan ng mga ahente at sinesend ng sabay-sabay. Kaya naman may mapapansin kayo na pare-parehas lang yung mga text na natatanggap nila ng iba pong mga borrowers dahil nga po scripted na lang po yan, kinakopy and paste na lang po yan at sinesend nila para po ipanakot at magsilbing pagbabanta at pamamahiya nila sa inyo. Or maaari nyo mga pong panoorin na i-video ko na or na i-vlog ko dati na yung top 9 most pananakot ng mga OLA
agent. So, panoorin niyo po yan. Dahil dyan din po ako nakakuha ng lakas ng loob. Kung kaya naman this time ay chill lang, so relax lang. So, panoorin niyo po yan. At last nga po, once na nakapag-commit na kayo ng panghiram dito ng pera at may mga times na hindi ka pa makakapagbayad dahil wala pa kayong sapat na pangbayad o wala pa kayong budget para ipangbayad. So, pray lang po kayo. So, lagi po kayong magdasal at humingi ng gabay para po anuman pong hingiin ninyo ay pagbigyan ng nasa taas. So, wag po tayong laging mawawala ng pag-asa dahil habang may buhay naman ay may pag-asa. Ayun na po muna guys. So, sana nakatulong sa inyo yung video na ito. So, ayan, ito. So, kung maiiwasan nyo na huwag mag-commit ng pangutang dito, huwag na po kayo dito mangutang dahil sila po yung mga legit at proven na po yan na wagas sila pagdating sa harassment online. So, thank you for tuning in for now guys. So, as usual naman, marami pong salamat sa panonood sa video na ito ngayong araw. So, God bless po. Bye-bye. Yeah.